Magandang hapon po sa ating lahat. Ito na po ang ating latest weather update ngayong araw. Simulan po muna natin sa update ukol dito sa Bagyong Paulo na ngayon ay nasa labas na nga po ng ating Philippine Area of Responsibility at tinatawag na natin siya sa international name na MATMO. Ngayon ay severe tropical storm category pa rin po ito habang binabaybay ang South China Sea. Meron pa rin po itong taglay na hangin na aabot sa 110 km per hour at pagbugso na aabot sa 135 km per hour. Continue po ito, kumikilos pa rin pa west-northwestward sa bilis na 25 km per hour at sa ating nga pong pagtaya ay pupunta na din po sa may South China area. Before maglandfall, posible pa rin po ito mag-intensify bilang isang typhoon category. At kanina nga pong alas 11 ng umaga ay wala na nga po tayong wind signal na nakataas sa anumang bahagi ng ating bansa dahil malayo na nga po itong si Bagyong Paulo sa ating mga kalupaan. At yun na lang pong posibleng mga epekto, no? Yung mga pagbugso-bugsong mga hangin dito po sa may Northern Luzon area dahil po dito sa Bagyong Paulo. Pero mainly, southwest monsoon na po ang nakakaapekto sa ating bansa. Specifically po, yung cloudy skies po tayo doon sa may Palawan, Occidental Mindoro, pati na rin po sa may Zambales at Bataan. Kaya posible po yung mga pag-ulan at yung makulimlim na panahon na sinamahan din po ng mga pagkulog at pagkidlat. Kaya't mag-ingat yung ating mga kababayan dyan dahil posible po yung mga localized floodings. Pero sa Metro Manila at nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, asahan naman po yung generally fair weather conditions. So maaliwalas po tayo sa umaga, ngunit pagdating ng hapon at gabi ay magkakaroon po tayo ng mga thunderstorm activities. Next naman po natin, ito naman pong tropical depression na nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito nga po ay low pressure area pa kaninang umaga, ngunit ngayon po ay nag-develop pa ito further at naging bagyo. Meron po itong dalawang posibleng senaryo. Posible po ay hindi po ito pumasok ng PAR kung mag-i-interact po ito doon sa stationary front na nasa may Japan area at magre-recurve na lang po o dediretso papunta sa may Japan. Pangalawang senaryo naman po ay mag-interact ito sa may high pressure area naman po dito at hihilahin po nito pababa yung track ng itong bagyo at posibleng pumasok nga ng ating Philippine Area of Responsibility by Monday or Tuesday. Ngunit inaasahan naman po natin na kahit pumasok po ito ng PAR ay hindi natin ito nakikitaan ng direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Posible nga po dito lamang po siya sa may northern boundary na PAR at mag-exit din naman po na hindi po nagbibigay ng direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. At ngayon nga po ay minomonitor pa rin po natin ito sa posible pong development at paggalaw po nitong ating bagong bagyo, kaya't mag-antabay lamang po tayo sa updates galing dito sa Pag-asa. Ito naman po ang ating aasahan na mga panahon bukas. So dito po sa Luzon, aasahan po natin habang papalayo nga po si Paulo ay hihilahin din po niya ang habagat papalayo sa atin. At magkakaroon po tayo ng maaliwalas na panahon. So mainit sa umaga, maalinsangan din po. Ngunit sa pagdating naman po ng hapon, posible yung mga biglaang pag-ulan dahil po sa thunderstorms. Ito po yung mga agwat ng temperatura natin, posibleng pumalo hanggang 32 degrees Celsius dito po sa Metro Manila at dito rin po sa may Tuguegarao. At 31 degrees Celsius naman po ang inaasahan natin dito sa Lawag, pati na rin po sa may Legazpi City. Dumako naman po tayo sa Palawan, Visayas at Mindanao. Habang papalayo nga itong ating Bagyong Paulo ay mainit na din po dito sa Palawan, Visayas at sa Mindanao. Liban na lamang po no, sa mga tsansa ng mga thunderstorms sa hapon ay wala po masyado tayo mga pag-ulan. Ito po yung ating mga agwat ng temperatura dahil mainit, posibleng pumalo. Sa 32 degrees Celsius yung ating temperatura dito sa Puerto Princesa, sa Zamboanga, pati na rin po sa may Tacloban, Cagayan de Oro at sa may Davao. 31 degrees Celsius naman po sa may Iloilo at Cebu at 30 naman po dito sa may Kalayaan Islands. Sa ating pong sea conditions, wala na din po tayo nakataas na gale warning sa anumang baybaying dagat ng ating bansa.
Ngunit po ay mag-ingat lamang po yung ating mga kababayan dito sa may northern at sa western sections ng northern Luzon dahil posible pa rin po yung mga katamtaman hanggang sa maalon na karagatan dahil pa rin kay Bagyong Paulo. Pero inaasahan natin na habang papaliw ito ay magiging banayad na lamang hanggang katamtaman ang kanilang mga sea conditions. Ito naman po ang ating inaasahan sa Lunes hanggang sa Miyerkules. At yun nga po, wala naman po tayong nakikita na sama ng panahon no, na posible nga po magdala ng mga malawakang pag-ulan dito po sa Luzon area. Sa halip po, yung southwest monsoon ay maaaring makaapekto naman po sa may Palawan, Visayas at sa Mindanao. Kaya't asahan po natin sa Palawan, magkakaroon po tayo ng cloudy conditions, pagsapit naman po ng Martes hanggang sa Miyerkules. Pero other than that po, generally fair weather conditions tayo, liban na lamang sa mga thunderstorm activities sa afternoon to evenings. Sa Visayas naman po, ganun din yung ating aasahan. Sa buong Lunes hanggang sa Miyerkules ay meron po tayong mainit at malinsangang umaga. May tsansa lamang na mga pag-ulan sa hapon. Dito naman sa Mindanao ay sila po yung makakaranas ng mga epekto naman na cloudy skies with scattered rains and thunderstorms nitong ating habagat pagsapit ng Martes hanggang sa Miyerkules. Sa Lunes ay magkakaranas po tayo ng mainit at malinsangang panahon na may tsansa po ng mga thunderstorm activities. Pero magkakaroon nga po tayo ng mga pag-ulan na posible nga po moderate to heavy rains dahil po sa habagat. Kaya't mag-ingat yung ating mga kababayan sa posibilidad ng localized floodings. Para po sa Kalakhang, Maynila, ang araw po ay lulubog mamayang 5:43 p.m. at bukas naman po ay sisikat ng 5:46 a.m. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang mga social media pages ng ating DOST Pag-asa sa X, Facebook at sa YouTube. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang ating website sa pag-asa.dosc.gov.ph. At para sa mga thunderstorm activities, heavy rainfall warnings at rainfall advisories, bisitahin lamang din po ang ating panahon.gov.ph website. Muli ito po si Lian Loreto. Mag-ingat po tayong lahat.